Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, bad news na naman para kay BP Sara. Bad news na bad news dahil na imbis si Bato de la Rosa ang unahin pag-aresto ng Interpol kasunod kay Digong, ay ngayon na bago na daw ayon kay Amy Marcos ay si BP Sara na ang isusunod as soon as possible ASAP. Saan nga ba nahagilap ni Amy Marcos ang ganitong balita? Mukhang fake news yata ito. O baka bigay ni Harry Roque at ni Maharlika Buljakira sa kanya ang mga impormasyon na yan, kaya nagkagulo-gulo na eh. Imbis si Bato ang unahin, ngayon BP Sara na naman. Anyway, pareho lang naman ang papuntahan ng dalawang yan at ng iba pa. Kaya atin na lang yan abangan. In the meantime, panoorin natin ang balitang ito courtesy sa atin ng Frontline. Sunod na umanong paaresto ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte base yan sa impormasyong nakuha umano ni Senator Amy Marcos. Nasa Frontline balitang yan si Mean Los Baños. May impormasyong nakuha si Senadora Amy Marcos na posibleng ipaaresto na rin daw ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. There are also allegations that several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. Tumanggi ang senadora na pangalanan ang kanyang source. Nitong linggo, sinabi ni VP Sara na nakarating na rin sa kanya ang bali-balitang ipaaaresto siya. Oo, naangko sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan. Oo, daghan kayo mo. O ngayon slim na eh. Umi-slim na si BP Sara, siguro tinablan na to ng ng stress at problema. Kasi hindi to tinatablan eh. Iba ang utak nito. Eh ngayon kitang-kita na islim na. Wala na tulog yata, lumaki na yung matay. Ayan, yan ang napapala nyo. Okay, so na? Ngayon ay sabi ni Trillanes ay matagal-tagal pa daw yan eh. Ang second batch ay matagal-tagal pa daw yan, aabutin pa ng 6 months. Pero itong balita ni Amy Marcos ay klarong fake news na fake news eh. Kasi sabi niya ngayong buwan o sa Mayo. Mabilis daw, madali. Hindi naman ganyan eh. Sabi ni Trillanes at kahit si Cristina Conte, yung assistant ICC attorney sa Pilipinas, ay nagsabi na medyo matagal-tagal pa. Baka sa katapusan ng taon na ito or baka next year pa nga. Yun ang totoo. Pero yung sabihin na bukas o ngayong buwan lang na ito o Mayo, fake na fake news yan. Kaya wag mo na mag-alala. BP Sara at Bato de la Rosa, pwede pa kayong manalo sa mga kampanya nyo. At pwede pa kayong uupo sa mga upuan sa gobyerno. Pero pagdating ng isang araw ay magugulat na lang kayo at meron ng pusas. Diba? Okay, balik tayo sa balita. Courtesy ng Frontline. Sa ICC. Kung ipaaresto man daw si VP Sara, tiniyak ni Senator Amy na haharangin niya ito. Muli niyang iginiit na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Samantala, ibinunyag din ng senadora ang umano'y master plan ng gobyerno para pabagsakin ang mga Duterte. Yan daw ang lumabas sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ang lahat daw ng ito nakasaad sa dokumentong pinamagatang Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan. Ay, nako. Yung ganyan na mga titulo ay siguradong galing yan kay Harry Roque. Imbento yan eh. O kaya kay Maharlika Buljakira. Fake na fake news yan. Fake na fake news. Klarong-klaro. Kasi wala namang master plan ng paghuli kay Digong. Ang paghuli kay Digong, ang nagplano niyan ay ICC. Walang master plan ang gobyerno. 2018 pa, hindi pa presidente si PBBM, hindi pa sila nag-aaway ng mga Duterte, ay talagang hinahabol na yan ng ICC noon pa man, 2018. Hindi lang mapasok dito ang ICC dahil nga takot sila kay Digong dahil nga ng tutukhang. At nag-withdraw si Digong 2019, ang jurisdiksyon ng ICC ay pasok pa rin sa Pilipinas noong taon
2011, 2018. Pero sa 2019 onward ay wala ng jurisdiction. Kaya yung mga kaso nila na tukhangan ay ang panahon niya ni Digong at saka ni BP Sara, na mayor pa si BP Sara sa Davao, na maraming tinutukhang doon. Ang kanilang hitman si Las Cañas, which is yan ay witness ng ICC. Nasa ICC stand na yan, nasa Netherlands na si Las Cañas ngayon at Matubato. Kaya itong sinabi ni Amy na walang jurisdiction ang ICC, totoo yan sa taon na 2019. Pero 2011 to 2018 ang inimbestigahan ng ICC. Yan ang kinaklarify ng ICC na hindi sila nag-imbestiga sa 2019 nung panahon na nag-withdraw si Digong sa ICC at hindi na tayo membro 2019 hanggang ngayon. Marunong si Digong kaya tinanggal niya ang membership natin sa ICC para hindi siya maimbestigahan. Kasi alam niya, hinahabol na talaga siya eh. Alright, patuloy tayo sa ating balita courtesy ng Frontline. Ang kaalyado ng administrasyon na lakas CMD. Ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Nilinaw naman ni Senator Amy Marcos na hindi pa pinal na committee report ang inilabas niyang findings. Gayunman, kasama na rin dito ang kanyang rekomendasyon na paimbestigahan sa ombudsman ng ilang opisyal ng gobyerno na may partisipasyon sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Nako, itong ginawa ni Amy ay magkagulo ang gobyerno. Paimbestigahan niya General Torre, Crispin Remulla, which is Secretary of Justice. Sino bang mas makapangyarihan, Ombudsman o Secretary of Justice? Grabe naman. Lahat pa imbestigahan, pati si PBBM. Pwede ba yun? Inong makulong si pinakulong ni Digong si Lila de Lima, mayroon bang investigasyon? Wala, kasi si Digong ang nagpakulong. Ngayon na si Digong ang hinuli, mayroong investigasyon. Ano ba nangyari? Ano bang power ni Amy diyan sa Senado? Wala naman. Ang may power diyan ay si Escudero. Dapat umaksyon si Escudero dito. Napatahimikin na itong si Amy, at kung hindi ito mananahimik, kasuhan ito ng sedisyon. Kasi magkagulo-gulo sa mga sinasabi niya eh. Kasuhan ng sedisyon o impeach itong si Amy para manahimik na ito. Grabe. Ang ingay-ingay, maling-mali. Fake news. Fake news ang mga balita. Balik tayo. Tapusin na natin ang balitang ito. Hindi pa rin daw tapos ang pagdinig ng kanyang komite. Hindi naman ikinagulat ng Malacanang ang mga pahayag ni Senator Amy. Hindi na po siguro kataka-taka kung ganyan po ang kanyang magiging panuran, kanyang opinion. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinion. Si Pangulong Bongbong Marcos maikli ang sagot sa pahayag ng kanyang ate. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Nagbabalita mula sa front. Ayan oh. No comment si PBBM sa kanyang ate. Ano ba naman yan? Kailangan dito ng intervention ng kanilang ina, calling Mrs. Imelda Marcos. Hatak sa iyong anak, si Amy Marcos. Ilabas niyo sa Senado ang ingay-ingay. Yan. Calling Miss Imelda Marcos. Ano nga nitong anak niyong si Amy, ang ingay-ingay. Maling-mali yung mga kuha niya ng mga mga impormasyon mukhang galing kay Harry Roque or kay Maharlika Buljakira, parang ganun eh. Ano ba namang master plan ng gobyerno sa paghuli kay Digong? Ang nagplano niyan sa paghuli ay ICC. Kita ba naman natin 2016, 2018 pa yan ng kinasuhan yan ng ICC. Hindi nga lang may serve yung warrant dito dahil tukhangan period, baka matukhang yung mga taga-ICC. Hindi pa presidente si PBBM, magkaibigan pa sila noon. Ang ICC talaga ang naghahabol kay Digong dahil sa crime for humanity at hindi dahil sa politika. Nagkataon lang na si PBBM ngayon ang naging presidente.
Alright, ako'y magpaalam ng mga kababayan. Hanggang dito na lang muna tayo. Sa mga bago pa lang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, pag-share sa ating videos para naman marami ang makaalam. At hanggang sa muli, paalam at maraming salamat.